Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Nanindigan ng grupong Philippine Human Rights Information Center na may jurisdiksyon ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon kay Executive Director Dr. Nimia Pimentel Simbulan, inaasahan nilang pahayag ng dating Pangulo na ayaw humarap sa pagdinig ng confirmation of charges dahil sa pagtalima sa jurisdiksyon ng ICC. Pero naglapag na ng hatol ang ICC at sinabing mayroon silang jurisdiksyon sa kaso ng dating Pangulo. Malinaw po ang posisyon ng Philippine Alliance of Human Rights Advocates at yung Philippine Coalition for the International Criminal Court na naninindigan po kami na ang ICC ay merong jurisdiction over the cases filed or charges filed against President Rodrigo Duterte. Gusto ko pong bigyang diin na 2026 marks the 10th anniversary of the drug war. At over the 10-year period, very maliit lang po ang porsyento ng mga na-convict, the perpetrators, mostly state agents. Dinipensahan ni Manila Representative Benny Abante ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa ATM, anong take mo sa Radyo Patrol? Sa 6:30, sinabi ni Congressman Abante na wala itong koneksyon sa halalan sa 2028. Sinabi pa niya na hindi depensa ang pagtakbo bilang Pangulo, kaugnay sa mga kinakaharap na reklamo at aligasyon. Inihain o inendorso ni Abante at ni Representative Paulo Ortega V nitong Miyerkules ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte. Ito pong impeachment complaint na ito is not about 2028. Ito po ay 2026, no? Kung halimbawa, ang Vice President po natin ay talagang pwede pa po siya manungkulan sa pangalawang pinakamataas na office ng ating bayan, no? Yung kanyang candidacy announcement ay hindi po ini-erase dito ang tinatawag natin accountability. Samantala, iba't ibang grupo sa bansa ang nagtipon-tipon upang talakayin ang political research sa bansa. Gayon din ang papel ng Genzennials o Gen Z at Millennials sa politika at kinabukasan ng bansa. Pinangungunahan ng pagtitipon ng Team Pinas kung saan napansin ng grupo na napapanahon na para magbuklod-buklod ang mga dalubhasa at iba't ibang sektor upang matiyak na mapagkakatiwalaan ang mga datos at pananaw mula sa tinatawag na grassroots. Mahalagaan nila ang aktibong partisipasyon ng Genzennials o Gen Z at Millennials na pangunahing bumubuo ng electorate o yung mga boboto sa darating na halalan. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.